Lahat po siguro tayo ay may mga laruan o gadget na kailangan ng baterya. At alam natin, lalo na sa mga sinauna na battery no, or mga gadgets, na pag nawawalan ng battery, ito ay kailangan palitan. So, pag kunyari, walang battery ito, hindi talaga gagana, walang activity. Okay? Malfunction yung kanyang mangyayari sa kanya. Pero, pag nagkaroon ng bagong battery, gagana ulit at magkakaroon ng pag-function ayon sa purpose nung laruan na yon o kung anong gadget na yon. So, ganun din po sa atin, mga kapatid. Ito yung panawagan sa atin ni Pablo dahil lalo na sa church ng mga taga-Roma na since sila ay may bagong buhay, binigyan ng grasya ng Panginoon at awa, sila na dapat ay lumakad ayon dito. So, hindi na sila dapat mamuhay na hindi nagpa-function katulad ng walang battery, pero sila dapat ay magkaroon ng pamumuhay na nagpa-function na katulad ni Kristo dahil sila ay inuhubog ayon sa imahe ni Christ. Okay? So, kung ma-remind tayo, mga kapatid, na-miss ko po ito, no? Siguro 3 sermons or 2 sermons na hindi natin na-tackle ang Romans. So, ma-remind lang tayo sa Romans 1-11. Dito, tinuro ni Pablo ang mga katotohanan na kailangan nating malaman. No? Malaman ng isang mga Kristiyano, no? Na pinapakita dito ni Pablo kung gaano katatag ang grasya ng Lord sa kaligtasan, na ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa kahit anumang kaya nilang kayang gawin ng mga tao, pero dahil syempre walang kahit anong mabuti o katanggap-tanggap na pwedeng i-accept ng Diyos mula sa tao, pero ang lahat ng tatanggapin lamang ng Panginoon ay ang ginawa ni Kristo. So, ang kaligtasan natin ay nakabase lang sa kanyang ginawa at hindi sa kaya nating gawin o patunayan. Okay? So, ito yung mga doctrinal truths na dapat maging pundasyon ng ating pananampalataya. Then, ito ay sa Romans 1-11, no? Then, dito sa Romans 12-16, ito naman yung pagtuturo ni Paul sa church ng mga taga-Roma at syempre sa atin din, mga believers, sa kanilang duty. Meaning, ito na yung magiging pamumuhay nila base sa nalaman nilang disenyo ng gospel sa kaligtasan na naituro nga ni Paul sa 1-11. Kaya dito sa Romans 12, ipapakita ni Paul ang effect ng grace ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya doon sa Roma at syempre kahit sa atin. So we can say na inevitable ang gantong klaseng pamumuhay dahil or pamumuhay ng isang Christian dahil ito rin mismo yung disenyo ng Lord. Ito mismo yung ano yung plano niya. Hindi siya nagligtas hindi niya alam kung ano na yung mangyayari sa kanyang mga niligtas or mga tinubos. So alam natin kasama yung pagbabago, pagtatransform ng isang Kristiyano, kasama ito sa grand plan of salvation ng Diyos. Kaya dapat maunawaan ng mga taga-Roma, ng mga time na yon, na after nilang ma-redeem, ito na yung dapat nilang maging buhay. Kaya sinisimulan ni Pablo dito sa chapter 12, yung relationship nila vertically sa Panginoon. Okay? Sa verse 1, dahil sa mercy ng Diyos, na binigay sa lahat ng nananampalataya sa Kanya, Paul is urging them to offer their bodies as a living sacrifice to the Lord. They must live a holy and is pleasing to God. Dahil ito yung reasonable life na nila after ng kanilang redemption. Kumbaga, ito na yung new normal ng lahat ng mga mananampalataya. Ito na yung dapat nilang pamumuhay at dapat nilang lakaran, ang pamumuhay ng may tuwid na relasyon sa ating Diyos. So, paano nila gagawin to? Sa verse 2, they must not be conformed to the world, but their minds must be transformed by God
through His truth in the Scriptures. So they will know, so that they will know what is the will of God. Sa lahat ng kanilang gagawin, they can discern what is good, what is pleasing, and what is perfect to God. Ma-avoid ang paghulog sa kasalanan. Ma-avoid ang pamumuhay ng careless. So in short, by living to God it is constantly submitting our minds to God so we can obey and walk accordingly to His will daily. And constantly, sinabi, no? It is constantly, hindi lang pag-submit, pero constantly rin ito in resisting the ideas and principles of the world again and again and again. So every day, kailangan mong i-resist ang mga prinsipyo ng mundo. And this must be done in our lives. No? Hindi lang ito para masabing isang beses na gawin mo sa isang linggo, pero ito ay gawin mo every day. So meaning, if we do not have His mercy, if we do not have His grace, we cannot respond. We cannot offer our bodies to God. We cannot conform and submit our minds to His Word, and we cannot resist the Word. Malinaw, it is true by His grace and mercy kaya natin magagawa ang pag-conform, pag-submit ng ating sarili. So if someone has not been saved, he cannot understand God's mercy. Hindi niya maunawaan yon. He does not have God's mercy at all. In the first place, wala siyang habag na nakuha sa Panginoon. Kaya in-urge ni Paul ang mga believers sa taga-Roma kasi ito ay hindi imposibleng gawin. Since sila ay merong habag ng Panginoon, ito ay doable. Kasi they are saved by the mercies of God. So, gusto ko lang din ma-notice natin dito, ma-notice natin, na ang emphasis ni Pablo dito sa mga susunod na passages ay ang virtue on how we relate with others. At itong virtue na to ay ang love. Ito ay rooted sa love. So parang ganito ang sinasabi ni Pablo. Vertically, sa relationship natin sa Diyos, we serve God with holiness because we love Him. Hindi lang basta gusto lang natin maging banal, pero because we love Him. Gusto natin pumunta ng langit because we love Him. Hindi dahil ayaw lang natin mahirapan sa impyerno. And it is also out of love that we serve and relate to others. Hindi lang para mag-serve tayo, magbigay ng buhay sa kapatid. Pero kailangan ito ay out of love. Ito ay nakaugat sa pag-ibig. And actually, this is fulfilling the greatest commandment of Christ na kinomprise sa 2 commandments. Ano to? We must love God and we must love others. Bakit kaya? Kasi in love, there is unity. Gusto ko makita natin dito na ang pag-exhort ni Paul ay hindi lang basta ma-appreciate natin ang relationship natin vertically at horizontally. Pero gusto kong ipaunawa sa atin na by giving ourselves to God in worship, by conforming our minds to Him, ay actually ang pamumuhay na united sa Kanya. Pagiging isa sa Panginoon. So kaya we are urged by Paul to walk in holiness and to serve in obedience because it is actually perfecting us with our union with God. Ganun pala. Na kaya pala tayo nagpapakabanal kasi napaperfect yung ating union kay Kristo. Kasi we are one with Him. Iisa na tayo sa Kanya. Di ba? We have to conform our minds to God. Ibig sabihin, winawangis na natin ang isip natin sa Kanya. Dahil God is working in our minds para maging kaisa ang isip natin sa isip niya. Para lahat ng gagawin natin ay kaisa sa purpose niya. Kaisa sa kanyang plano. So Paul is teaching us, mga kapatid, to offer our lives to God in submission because God is progressively transforming us from glory to glory sa wangis ni Kristo. So ganito rin sa horizontal relationship. Ganito rin ang intention ng scripture natin ngayon
when it comes to our relationship sa ating church, sa mga kapatid. Tignan niyo po yung verse 3:8. Verse 3 to 8. Sa last sermon, we are members of one body. Meaning, katulad ng pagkakaroon natin ng duty sa Diyos, meron din tayong duty sa isa't isa. We are to honor others, not to think of ourselves more highly than them. We are to serve one another using the gifts given by our God. Then, sa Hebrews 3, it is our duty also to exhort our brethren to hold fast in the gospel to the end. At sa last sermon, sa Psalm 6, we are being reminded na we have to trust God's providence when we are in the middle of afflictions and struggles. Ang role natin ay nandun tayo, kaisa tayo sa mga afflictions ng bawat isa dahil naiunawaan natin ang affliction ng isa, ganun din. Meron din tayong karanasan. At ang hirap, di ba, na walang katulong pag ikaw ay naghihirap. So ayaw natin yon na mangyari sa ating kapatid. Anong ginagawa natin dito? Anong tinuturo sa atin? Ano yung big picture nito? Ang intention ng Panginoon sa believers ay mag-function para sa isa't isa. We are being urged na mag-serve sa bawat isa dahil this is again about fixing our unity. Inaayos niya. Tayo ay united, yes, formally sa gospel, pero experientially, kailangan pa nating lumago sa pagkakaisa. Marami iba't ibang upbringing natin, iba't ibang opinions, pero dapat masurpass ito ng ebanghelyo, ng unity natin kay Kristo. Kaya ang gagawin natin, we have to serve one another. At hindi attainable ang unity kahit pa sobra ang pagpupursige natin, pagsuserve sa bawat isa, pag-exhort sa bawat isa, pagtulong sa bawat isa, in amidst affliction. Hindi mangyayari ang tunay na unity doon kasi ang tunay na unity ay umiiral lamang sa pag-ibig. So ang pag-serve pala natin sa kapatid, sa church, ito ay dapat nakaugat sa pag-ibig. Hindi sa kung ano yung kailangan mo lang gawin or sa skills mo or sa gifts mo. Nakaugat ang ating mga pag-serve sa ating mga puso. Sabi ni Rob Ventura, love is that which is the cement of the saints and the bond of perfectness, without which all the gifts that men have the profession they make and works they do are no avail, and they themselves nothing. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, kahit gaano pa karami ang spiritual gifts natin, kahit gaano pa tayo ka-active sa ministry, kahit gaano pa tayo nahihirapan, nagsasacrifice sa ginagawa natin, kaalam sa doctrine, sa theology, lahat ng ito ay walang halaga at saysay kung wala tayong pag-ibig. Ang pag-ibig ang nag-unite sa believers. Sabi sa Colossians 3:12-14, let a heart of compassion, kindness, and humility, gentleness, and patience. Diba? Mga traits yon. Bearing with one another and graciously forgiving each other. Whoever has a complaint against anyone, just as the Lord graciously forgave you, so also should you. Above all these things, sa taas nitong patience, gentleness, humility, sa taas nitong mga ito, put on love, which is the perfect bond of unity. Napakaganda. Surpassed ng love ang gentleness. Surpassed ng love ang pagiging nagpo-forgive ka. May forgiving hearts. Nagpo-forgive ka, pero wala kang pag-ibig, hindi ka tanggap-tanggap yan. Kaya tayo, ang panawagan ni Pablo, lumakad sa pag-ibig kasi lumalago ang kabanalan natin, pagkakaisa at completion ng Diyos sa kanyang church by walking in love. Sabi sa James 2:8,
If, however, you are fulfilling the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. So pag ikaw ay umiibig, kumpleto mo ang Decalogue. Pag ikaw ay umiibig sa Diyos, lahat yon cover mo na. Hindi mo na mapuput in vain ang kanyang pangalan, hindi ka na magsasamba sa idolatry, hindi ka na sasamba sa ibang Diyos, hindi ka na magre-rest sa ibang rest, hindi mo na neglect ang Lord's Day. Ganon din. Love others. Pag tayo ay nag-umiibig, hindi ka na magnanakaw, hindi ka na magsisinungaling, hindi ka magkokopit, hindi ka na maggagasip, ano pa ba? Nako-cover na natin yung other table. So, again, kung walang love, kung walang pag-ibig, lahat ng gagawin natin para sa Diyos at para sa kapwa ay walang saysay. Magpapagod ka lang, kapatid. At ito ang mensahe natin ngayong umaga. Love is the very foundation and the true substance of all our relationship, service, and the true goal of our unity. So ang pag-ibig ang pundasyon ng bawat relasyon. Pundasyon ng ating mga paglilingkod. Ang pundasyon ng ating goal ng pagkakaisa. Ang lahat ng ito ay walang ibang pag-ibig. Okay? So, ang tanong naman, ano bang itsura ng pag-ibig na ito? At ito nga ang pag-aaralan natin this morning. Let us read ang passage natin for this morning, Romans 12, 9 to 10. Romans 12, 9 to 10. Alam niyo po, minsan naisip natin, no, ay, madali lang yan, practical. Pero nung inaaral ko to, mas mahirap siya. Kasi hindi lang siya sa pagkakaunawa, yung pagtanggap na sa puso. Kasi, guilty tayo sa mga ganito na masasabi natin mamaya. Lahat tayo guilty. Okay? So, Romans 12, 9 to 10. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Okay? So, let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong salita. We pray na tulungan mo kami na maunawaan at tanggapin ito at magkos sa amin lalo na pagkamuhi sa aming pagiging makasarili at sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa iyo sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So ito muli ang salita ng Panginoon. So from dito sa passage na ito, mga kapatid, may dalawang puntos tayong pag-aaralan. Una, the church is the reflection of the triune God's love. The church is the reflection of the triune God's love. Pangalawa, the church is a community of love. The church is a community of love. Sinend ko po yung pero maganda po yan, ma-fill up nyo rin po sa inyong papel. Number 1, the church is the reflection of the triune God's love. Ang iglesia ay salamin ng pag-ibig ng Diyos na Trinidad. So, sabi, verse 9, let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good. Ang ginagawa dito ni Paul, mga kapatid, katulad ng sinabi niya sa Ephesians 4, all believers in Rome must maintain their unity. At para ma-attain ito, they have to function and serve one another, and this must be done in love. This must be done in love. This must be rooted in love. Kaya we have to notice na ang love na ginamit dito ni Paul sa verse 9 ay agape, which is the highest kind of love. Ang ginagamit na love, na word for Gospels, mapapansin nyo doon, puro agape. Wala po doon na sinabi si Kristo na filial. Philadelphia, Storge, lahat yon ginagamit niya puro agape. No? So meaning, hindi ito yung alam natin, or sabi ni John MacArthur, ito yung ang agape, ito ay yung agape portrays unselfishness, self-giving, di ba? Ito yung kay Kristo, and a disposition of the heart to seek the welfare and meet the needs of others. So, nakikita nyo, yung kagustuhan ng puso to seek the welfare, the needs of others. Hindi yung pagtitingin ng gain nila
doon sa pagbigay nila ng love doon sa kanilang sa object ng kanyang love. So nakikita, unselfish, selfless ang love na ito. Hindi ito katulad ng mga nakikita natin sa mundo na sinesentimentalize nila, niro-romanticize nila, or ito ay out of emotions. Hindi ito yung pag-ibig na meron ang Panginoon, pero ang kanyang pag-ibig ay unconditional. Pinili ka niya, hindi sa basihan na kung ano ang meron ka, pero pinili ka niya para sagipin, iligtas dahil sa mabuti niyang kalooban. Ito yung love. At ang love na ito ay ang love ng Diyos patungo sa atin. Itong klaseng love na ito or pag-ibig na ito ay dinisplay niya sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ. So John 3:16, Romans 5:5, yan ang pag-ibig na ito. Kaya nga sabi ni John 15:13, yung narinig natin sa sermon ni Kuya Nix, greater love has no one than this, sabi ni Christ, that one laid down his life for his friends. Kaya ba natin yon? Na kaya natin ibigay yung buhay natin? Hindi po. Kahit nga oras lang natin, di natin kaya. Si Kristo, binigay niya yung lakas, binigay niya yung karapatan niya, binigay niya yung kanyang katawan, kahit oras, pagod, pawis, ibinigay niya, wala siyang itinira sa atin. Di ba, tinuturo ng mundo, magtira ka sa sarili mo. Hindi po totoo yun. Ang love na partial, it is not love. Ang love lang ay makikita sa katulad ng love ni Kristo. When Christ gave His life selflessly, kung ikaw ay naglalove, nag-umiibig, na may dinedemand ka, ay hindi yan selfless. Okay? So when Christ gave His life selflessly and willfully it is for our benefit. Nung kanyang binigay ang kanyang sarili sa krus, ito ay para sa atin. Ito ay para sa kabutihan natin, and it is the agape kind of love. Ito yung agape. Paul is teaching us na itong pag-ibig na ito ay sincere. Ito ay upholding good. No? We can see how sincere at good ang love ng Diyos sa atin dahil it is God Himself who initiated and began our salvation. And He Himself also who will finish and bring our salvation into completion. Very sincere. Very faithful siya sa kanyang sinasabi. Wala siyang hinihinging work sa atin, wala siyang hinihinging kahit anong bagay sa atin para palitan niya ng kaligtasan. Pero ang kanyang panawagan ay i-receive na ito. Itong kanyang regalong ito by faith sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at sa kanyang ginawa sa krus. Nakita po natin, hindi nag-demand ang Diyos para na kahit ano sa atin para ibigay niya ang kaligtasan. Pero ang sinasabi niya lang sa atin, magsisi tayo, talikuran ng ating mga kasalanan at manampalataya sa ginawa ng kanyang anak sa krus. At iyon ay mapupunta sa sino man ang mag-a-abide doon. So we have to take note of this. True love is rooted in sincerity and goodness. Kaya tignan nyo ang sinabi ni Pablo sa verse 9, let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good. Dahil again, ito ay pag-ibig na meron ng Diyos at pinapractice niya towards sa atin. His love is sincere and good. Ang meaning ng genuine na word dyan, kung makikita nyo sa Greek na translation, ito ay anupokritos or anipokritos. Okay? So, itong genuine, let love be genuine. Ibig sabihin, anipokritos ito. Alam nyo na, no? Para may katunog. Ito ay derived sa salitang hypocrite or hipokrito. So, sa panahon ng classical Greek, mga kapatid, uso doon yung theater, mga stage play, at ang tawag nila sa stage na yon or sa act na yon ay, or yung mga stage actors na yon ay mga hypocrites.
Meaning, sa English, mga pretender or faker. Ibig sabihin, sila yung mga nakamask habang nagpe-perform at nag-embody ng mga different characters, nag-embody ng different emotions, nag-embody ng different roles sa stage or sa theater ng mga panahon na yon. So, maganda pa ang notion pag sinabing hypocrites ka, artista ka, parang ganon. Pero ngayon, over time, lalo na sa panahon ni Cristo, ni Pablo, nagkaroon na ng negative connotation ang hypocrites at hypocrite nga. Kaya nga, matatandaan natin na tinawag ni Cristo ang mga pariseyo na mga hipokrito. So, tignan po natin no, kung paano niya define ang hypocrite dito sa pag-call out niya sa mga pariseyo. Actually, kahit si Iscariot, si Judas, di ba, yung kanyang pag-kiss. So, yung kanyang pag-kiss, hypocrite yon, hypocrite kiss, kasi iba yung nasa puso niya. Di ba? Ipagkakanulo pala niya si Kristo. So, tignan natin yung definition ni Christ sa hypocrite. Sa Matthew 6:16, dinescribe niya ito na hypocrite ang mga pariseyo because they love to display their external works to others. Yun yung mga gusto nilang makita, yung mga, wow, nasa labas ang kanilang mga ginagawa. Matthew 7:5, sabi naman ni Christ, sila yung fault finder, pero di makita yung pagkakamali nila sa sarili nila. Ito yung may lugs sa mata. Na madali daw tayo makakita ng lugs ng iba, pero sa mata natin, di natin nakikita. Matthew 15:7-9, Christ said that they are just honoring God just from their lips, but their heart is far from God. Na sinasabi nila, I love God, I worship God, pero iba yung kanilang mga puso. Iba yung sinasabi ng kanilang mga puso. Malayo sa Diyos. Hypocrite po ito. Matthew 23:23, they are just concerned with the lighter matters, yung pagtatights that can be seen by others, but neglect the weightier matters like yung mercy, yung pagtutulong, faithful, being just. Hindi nila ginagawa to. Kasi internal na matter yun, no? Sa puso yun. Kaya wala talagang hypocrite na gagawa nun. At Matthew 23:27, they are like a pompous and decorated tomb, parang isang mga nicho na marami mga halaman on the outside, but beneath are actually full of disgusting, decaying, rotting, and stinking bones na napakabaho. Di ba? Nakita na kayo ng nicho, ang ganda, ang daming palamuti, pero pag tinanggal mo, napakabaho pala. Dahil may naaagnas dun sa loob. So, ganito, dinescribe ni Christ ang hypocrite. At ang dami pa. James 2:14-17, hypocrisy yun. Na pag sinabi, dead is not, faith is dead without works. Dahil sinasabi mo, may pananampalataya ka, pero nasan yung works mo? Ba't wala kang prutas? Hypocrisy rin yun, mga kapatid. So, ang meaning lang nito, ang isang hypocrite ay taong nagtatago ng kabuktutan o kasalanan. Tagal ko na hindi na sasabi itong kabuktutan. May dalawang hypocrite para maitago ang kanilang kabuktutan o kasalanan. Una, ibang pinapakita nila sa labas. Sa kanilang sinasabi, sa kanilang ginagawa, iba yung nasa loob naman din nila. So, ganito yung mga pariseyo. Yung pangalawa na hypocrite, ito yung nagtuturo ng iba para mapagtakpan yung sarili nilang kabuktutan. Again, nagtatago yung isa sa sarili nilang mga good works, sa kanilang mga pwedeng gawin para matago yung kasalanan nila. Yung pangalawa, nagtatago sila sa iba. Yung weakness ng iba, siya. So, bine-blame shift niya yung dapat kasalanan niya sa ibang tao. So, pag ganito pala, hypocrisy itong dalawang ito. So, dalawang itsura, no, nakita natin. Pero, these two kinds, alam niyo po, of hypocrites or hypocrisy, boil down into one commonality. Ano po? They are doing this to please God, to please people, not God. They are doing this to avoid being exposed. Nagtatago sila. Ayaw nilang sabihin kung ano yung nasa loob nila. Kasi baka sila ay may ginagawang kasalanan. Meaning, pag may tinatago sila,
They are doing things that are not aligned with the truth. Sino magtatago kung tama yung ginagawa mo? Kaya nga na-expose sa Senado, di ba? Yung mga kabuktutan ng mga contractors, lahat ng mga hindi nagbigay talaga ng tunay na work para doon sa kanilang nakuhang pera. So, ibig sabihin, hindi align sa katotohanan. Kung walang maskara, walang tinatago, walang double life, walang pamumuhay sa dilim. Kaya nga sabi sa Isaiah 5:20, woe to those who call evil good and good evil, or call good evil, and who put darkness for light and light for darkness, and who put bitter for sweet and sweet for bitter. Lahat to hindi po pwedeng ibaliktarin, at ito ay hypocrisy. So again, ang pagiging hypocrite ay pagiging people pleaser. Dahil focus sa sarili, which is sin. Nakita natin, naging man-centered kasi ang kasalanan, ito yung dulot ng kasalanan natin. Naging man-centered, prideful. Ang pride hindi nakakakilala ng authority. Ang pride hindi nakakakilala ng submission, obedience. Ang pride gusto, sila ang may glory. Sila ang sundin. Sila ang mapalakpakan. Ang tunay na may pag-ibig ng Diyos ay magdudulot naman ng pagkakaroon ng God-pleasing heart. Sa lahat ng gawin mo, mapahiya ka man, ma-please ko naman ang Diyos. Diba? Alam natin yan sa nangyari sa Galatians 2. Kay Cephas. Meron ba tayong ganon, mga kapatid? So, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pagiging sincere at pagiging good. Dahil kung sincere at totoo ang iyong pamumuhay, this means you abhor lies, you abhor sin, and you love good. You love the truth. So, Paul is urging us to exercise our love that is sincere and in light of the truth and goodness. Itong kind of love na ito hates sin. This kind of love hates what God hates and loves what God loves. It is because the church is called to reflect the love of our God, and to be specific, the church reflects the love of the triune God. Ito ang ating punto. Perfect love dwells within each person of the Trinity. Perfect love dwells within each person of the Trinity. This means the three persons of the triune God have this kind of love, sincere and good. And we can see the relationship of these three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, delighted in each other's love. Sabi sa Matthew 3:17, sa baptism ni Jesus Christ, sabi ni Father, God the Father, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. Mahal niya ang anak. According sa John 14:31, sabi ni Christ, so that the world may know that I love the Father. According sa John 16:14-15, the Spirit proceeds from the Father, proceeds from the Son, at ito ay to glorify their works, to exalt the Father and the Son. Selfless love, sincere love, good. So clearly, the three persons of the Trinity have a perfect and divine communion in love. Hindi lang sila harmonious, pero ang harmony na yon ay sa pag-ibig. Perfect relationship dahil sa pag-ibig. Isa ang kalooban ng three persons. Isa ang purpose ng bawat person. At ito ay manifested sa work of salvation.
Di ba? The Father loved the world, so He gave His begotten Son for their redemption. John 3:16. The Son, Jesus Christ, displayed His love on us that when we are still sinners, He died for us on the cross. Romans 5. The Spirit poured out His love in our hearts. Nagkakaisa sila, no? Sa pag-ibig. And this divine and gracious act of redemption of the church is out of sincerity, is out of goodness. Hindi napipilitan. Hindi nakamaskara si Kristo nung pumunta. Ayokong ma-incorporate sa mga brothers ko. Ay, itong sa mga church na to. Ayoko nga. Diyos ako eh. Hindi sinabi yun. Hindi katulad ni Peter. Hindi siya, ayaw niya ma-incorporate kay Christ nang dininay niya. Kasi pwede siyang patayin. Pero praise God. Siya ay pinag-pray ng Panginoon. Nakita po natin how sincere and good ang kaligtasan na ginawa ng Diyos. Na kahit this cost Him yung humiliation ng anak. Na kahit ang cost ay maging curse si Kristo dahil sa disobedience at pagtalikod ng tao sa Diyos. Na kahit ang cost ay mailipat ang kasalanan natin sa Kanya. At sa Kanya maipataw ang banal na galit at hustisya ng Diyos. Di po ba natin nakikitang sincere ang Diyos dito? Na para siya ang maging katwiran, maging righteousness ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. So that everyone who believes in Him will be redeemed and will not taste God's wrath. Taste holy and eternal wrath. Ito napakabuti ng pag-ibig niyang ito. Very amazing and wondrous love of God. Who are we that God is so mindful of us? We are just feeble creatures who like to rebel, who like to offend Him, who like to fight against His will. Mamaya pa lang, naiisip na natin kung paano magkasala. And yet, mindful pa rin ang Panginoon sa atin. Diba? And yet, para tayong Bruce Street na hindi niya kinakrush. Pero buong ingat pa rin na pine-preserve. Tignan niyo pa ito, mga kapatid. Hindi lang niya dinisplay ang pag-ibig ng Trinity sa atin. Pero the three persons is progressively working in us to conform our hearts to His love. Para magkaroon tayo ng katulad ng pag-ibig niya. The Father disciplines and chastens His children because of His love. The Son, as we imitate Him in love, shapes our character. The Spirit sown His fruit of the Spirit in our hearts, Galatians 5:22. At nakita nyo, ang una doon sa fruit of the Spirit, love. Kaya sabi, again, Ezekiel 26-27, I will give you a new heart and will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Implied dito na He will make us His loving, obedient people. His loving and obedient children. Itong pag-ibig ang dapat umiral sa atin. Kung gusto natin pagkakaisa, dapat ito yung umiral sa atin. Katulad ng love within the three persons, ito ay totoo at mabuti. Ito ay sincere, hindi nagkukunyari. Dahil ang pag-ibig ng Diyos does not tempt us to sin, sabi sa James 1. At lahat ng ginagawa ng Diyos ay sincere at sa ikabubuti ng kanyang mga tinuturing na anak, Romans 8:28.
Kaya itong challenge, our love must be grounded in the Trinitarian love. Dahil itong pag-ibig na ito ay sanctifying. This will teach us to be firm in the truth. This will increase us to cling in good works na walang hinihintay na kapalit. This will train us to live selflessly, na nagbibigay ng buhay sa kapwa, katulad ni Kristo. Kaya ang model ng pag-ibig ng Trinity ay ang magpapatatag at mag-unite sa church na ito. Hindi yung model kung paano tayo mag-ibigan, pero yung modelo ng pag-ibig ng banal na Trinidad. So tinuturuan tayo na hindi mag-focus sa sarili. Katulad ng hindi nag-focus ang sarili ni Kristo. Ang focus niya lang ay mag-submit sa kalooban ng Diyos. Hindi mag-tolerate. Hindi magbigay ng kasamaan. Humawak sa kasalanan. Alam niyo po, as Christians, we tend to live in masquerade. Katulad ng mga wala kay Kristo. We are prone na mamuhay ng pretentious. Kadalasan, we compromise. Yung kahit mali, pinagbibigyan natin yung ating sarili na mahulog dito. Alam mong mali, alam mong kasalanan, pero pinagbibigyan natin one time lang, mahuhulog ako dito. Makakabawi naman. No! By no means. Kasi alam niyo po, when we tolerate some sin, ang next niyan, we accommodate it. Then, when we accommodate it, we will celebrate it. Then, when we celebrate it, we anticipate it again and again. Na-celebrate mo eh. Wala naman nangyari sa akin. Hindi naman ako nahuli. I-anticipate mo ulit siya. Hanap-hanapin mo ulit siya. At paikot-ikot itong klase ng pandaraya ng kasalanan sa iyo. At paikot-ikot ka rin na dinadala ng kasalanan. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 13, 5-6, it does not insist on its own way. Ang pag-ibig natin ay hindi natin ipinipilit yung kagustuhan natin. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Masagana ka nga, malaya ka nga ginagawa yung gusto mo, wala ka naman sa katotohanan. Ano magigain mo dyan? Ang tunay na Kristiyano na may pag-ibig ng Diyos, sa katotohanan nagse-celebrate. Kahit pa walang makain yan. Kahit sobrang daming problema. Pero thinking na nasa katotohanan siya, nagpupuri siya. Ganito si Pablo eh. Ganito rin lalo si Kristo. Wala siyang tinatago. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi nanloloko. Alam niyo po, sabi ni John Owen, ang pangunahing reason sa pagtalikod sa katotohanan ay ang pandalamig sa pag-ibig sa Diyos at pandalamig sa kanyang katotohanan. So kaya ka tumatalikod sa kanya dahil nanlalamig ka sa pag-ibig niya. Hindi ka nasasatisfy sa pag-ibig niya kasi ine-entertain mo nga. Ina-accommodate mo yung sin na yon. Sineselebrate mo yung sin na yon. At pag sineselebrate mo yung sin na yon, kasama mo bang nagse-celebrate ang Diyos? Hindi. Hindi. At yung kagustuhan nating mag-mortify ng kasalanan, kaya hindi natin ma-mortify ang mga kasalanan na yan, kasi hindi nakaugat sa pag-ibig ng Diyos. Ang gusto mo lang matanggal. Remedyo. Gusto mo lang hindi mo magawa. Pero hindi. Dapat ang lente mo, dahil iniibig ako ng Diyos. Dahil nasa sa akin ang Diyos. Nire-reflect ko ang Diyos. Ang pag-ibig ng Trinity. Sa kanyang paraan, itong kasalanan na to, powerless sa'yo. Kaya ang tunay na may pag-ibig ng Diyos, nakaklaim sa mabuti. Kaya sa service natin, as member sa church, sincere ba tayo sa pagsaserve?
sa Panginoon, pagsiserve sa bawat isa, o burden sa atin? Kasi kung burden sa atin yan, may na-accommodate tayong sin. May sineselebrate tayong sin. Kasi hindi mo makita how gracious God is na nakakapag-serve ka sa ubasan niya. Di ba? Pag kunyari may mga sikat, sige na, pasok mo naman ako dyan kahit tagaganto lang. Kasi gusto mo pumasok doon. At kahit tagaganong ka lang, kung ano man yun, privilege ka kasi pasok ka doon sa company. May ID ka, may nandun ka sa ground ng kanilang kumpanya, na-appreciate, na-enjoy mo yung benefits. Ganon din sa Diyos. Hindi mo nakikita ang privilege ang pagsuserve. Wala kang delight. Kasi ang delight mo sa pagkakasala. Ang delight mo ay sa maskara mo. Ang delight mo ay sa sarili mo. Kaya kamusta ang puso natin sa relationship natin? Sa bawat kapatid? Sa erring o mga nanghihina? Hindi ba pretentious? Selfless ba ang binibigay natin? At buong patience na inaakay sila? O we gossip? O do we put malice sa kanila? Kaya sabi nga ni John Calvin, hindi raw ma-explain kung gaano raw ka-creative ang tao sa pagpapanggap na mahal nila ang kapatid nila kahit wala naman. Pero ito ay isang warning. Hindi lang nila dinideceive ang iba, pero dinideceive nila ang kanilang sarili. Pinapaniwala nila na meron silang pag-ibig ng Diyos na kayang umibig sa kapatid. Pero sa katotohanan lang, God's love is not abiding in them. Baka kaya hindi ka makapag-produce ng pag-ibig sa kapatid dahil wrath ng Diyos ang nag-a-abide pa rin sa'yo. So don't neglect. Love ang ating mga kapatid. And by the way, hindi lang natin tinitignan yung unequally yoking, no? Pagdating dito. Kasi hindi naman natatapos yung magkaroon ka lang ng Kristiyano na ka-relationship. Ang tanong dito, kahit ba parehas kayong Christian, are you clinging sa katotohanan? Are you clinging sa sincerity? Are you clinging sa good ng Panginoon? Kasi maraming ngayon, parehas ngang Christian, pero sinful ang kanilang love. Sinful ang kanilang relationship. Sinful ang kanilang pag-ibig. They don't reflect the triune God's love. Again, we do not celebrate ang anything na incorporated sa kasalanan. Kaya kung may balak kayong pumasok sa relationship, simulan niyo po sa tama. Simulan niyo po na hindi nagmamaskara. At it is wise na ito ay by the oversight ng church. Kaya kung ikaw po ito, tayo po ito, mga kapatid, kung nagkocommit ang puso mo ng hypocrisy, nagpag-abhor ay pag-adhere sa evil, sa kasalanan, run to God and repent, mga kapatid. Humingi ka sa Panginoon ng kapatawaran at awa. Humingi ka sa grasya na tanggalin sa puso natin yung gantong klaseng pag-ibig na nakamaskara. Kaya purihin ng Panginoon na hindi nakabase sa atin yung pag-ibig. No? Hindi nakabase sa pag-ibig natin ng kaligtasan. Kasi kung nakabase ang kaligtasan natin sa pag-ibig na pwede nating ma-produce, wala tayong pag-asa. This is why we celebrate this day. This is why we celebrate the gospel every Lord's Day. Kasi palagi tayong nagpe-fail. Palagi tayong nagmamaskara. Palagi tayong hindi sincere. Palagi tayong nagkakasala. Bumabagsak sa mapagkunwari na pag-ibig. Kaya buti na lang, may isang pag-ibig na totoo at tunay. At ito ay pag-ibig ng Ama, pag-ibig ni Kristo, at ng Kanyang banal na Espiritu. Na tayo ngayon ay katanggap-tanggap
dahil sa kamatayan ni Kristo na ibinigay niya sa atin para pagbayaran ang palsong pag-ibig na meron tayo. Para pagbayaran ang makasalanang puso natin at palitan ng bago. At itong bagong puso na ito ay kaya na magkaroon ng sincere at pagyakap sa kung ano ang katotohanan, ano ang mabuti. Dahil ang pagkukunyari, mga kapatid, ang pagsisinungaling, katulad ng nasabi kanina sa ating presider, ang pagkling sa kasalanan ay threat sa church. Hindi lang yan by twos or by groups. Sa church yan, mga kapatid. Ang hypocrisy will divide the church. Adhering to sin will destroy the church. Hindi ganito ang design ng Diyos sa church. Ang design ng Diyos sa church ay magkaisa sa katotohanan, magkaisa sa mabuti, nagsiserve sa bawat isa ng may pag-ibig, ng katulad ng pag-ibig ng Trinity. Lumakad sa liwanag na hindi nakatago para ma-reflect sa mundo, sa bawat isa ang liwanag ni Kristo. And again, ito ang aim nito ay to unite us as a church. Hindi lang para mag-ibigan tayo, pero be one. Para maging iisa. And this leads us to our next point. The next point is, the church is a community of love. Ang iglesia ay isang komunidad ng pag-ibig. Verse 10, love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Sa verse 9, nakita natin doon yung tumutukoy sa agape love. Verse 10, ito yung love na, yung word na love dyan ay Greek term naman na storge. Meaning, ito yung natural love natin sa relationship natin sa pamilya. Kung paano mahalin ng parents ang anak at paano mahalin ng siblings, ang kapwa siblings, yung kapatid sa kapatid. Okay, so ito yung kailangan daw, magkaroon din tayo ng gantong affection na kahit pagalitan ka, ay alam mong pamilya ka pa rin. Kahit na disiplina ka, magkaroon man kayo ng misunderstanding, di ba? Di ka naman nawawala, yung pa rin naman ang apelyido mo. Di ba? So, ganon yung sinasabi sa storge. At yung brotherly affection yan, na phrase, nakita nyo, sa verse 10 pa rin, ito ay Greek term naman ng Philadelphia. Meaning, ito yung relational love or brotherly love. Or ito yung practice o dapat i-express sa bawat kapwa natin. Okay? So nakita natin may tatlong klaseng love na nandito pa lang. Actually, ang daming mga utos ni Pablo dito, pero lahat to comprised para sa pag-ibig. So we can say, since as Christian, we have the agape kind of love na pinor out sa atin ng banal na spirito, this must be expressed naturally, katulad ng storge, and must be practiced sa ating mga kapatid, filial or Philadelphia. Nuggets nyo? So, ang sense nito, itong agape love na ito, since selfless naman talaga siya, ang sinasabi ni Pablo, kailangan maging mutual ang pag-express nyo nito. Yes, hindi ka lang hihingi ng kapalit, pero ganun din dapat siya. No? Ang affection nyo ay out of agape love, pero dapat ito ay reciprocally and mutually na merong pag-practice at pag-experience ng bagay nito. Again, we are to build the church in unity with love. Okay? So, hindi lang basta affection na kulang yan eh. Yung affection natin sa pamilya, kulang yon. Pero pag may pag-ibig ni Kristo, yan ang perfection ng pag-ibig. So sabi, outdo one another in showing honor. So ang gusto ko lang i-note dito, the church is anticipated to actively initiate love mutually. Hindi passively. Hindi ka maghihintay na sino ba? Go, come on, mahalin niyo ako. Hindi ganon. Mag-i-initiate ka. Actively maghahanap ka ng mamahalin kahit pa mahirap siyang mahalin. Makailang beses mong inisip na ang hirap ng mahalin ng kapatid kong yan. Naisip mo ba na sobra rin siya nahihirapan na mahalin ka? Kala lang natin, hirap na hirap tayo.
Pero baka mas mahirap kang mahalin, kapatid. So the church must learn to elevate others more than ourselves sincerely. Yun. Hindi nagpa-flatter. Hindi lang basta itinataas, inaangat. Pero with love. Yung pala yun. And with the right motive in mind, dahil sa agape, we can now love and honor our brethren. Hindi nakamaskara. Hindi out of self-gain and self-agenda. Kaya kung we practice ang pag-abhor sa evil at sa kasalanan, we can now love one another sincerely with agape. Kasi yes, gusto mo puro katotohanan eh. So we can sincerely express the love of Christ sa ating mga kapatid. Naturally, walang pumipilit sa'yo. Pinilit mo bang mahalin ang magulang mo? Pinilit ka bang mahalin ang kapatid mo sa family, ha? Hindi, di ba? So, ganun din. We have to love naturally ang baby. Natural niyang mahal yung kanyang pag-ibig. Ay, yung kanyang parents. Okay, so ganun din sa atin. If we love each other mutually, we are again growing in unity. Hindi ito yung unity dahil parehas lang tayo ng interest, hobbies, ng music. Pero parehas tayo na hindi nagto-tolerate sa kasalanan. Parehas tayo na hinahanap ang katwiran, hinahanap si Kristo, hinahanap ang kalwalhatian ng lahat ng ginagawa, na itinataas si Kristo, hindi ang sarili. Dito dapat magkaisa ang church. Di ba ito yung prayer ni Jesus sa John 17, 20 to 23? Na if I may borrow dun sa na tayo ay united as one. Ang prayer ni Kristo. Katulad ng pagiging isa nila ng Ama at ni Kristo at ni Kristo ng Ama. Sabi ni Christ sa prayer niya, as have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. And in them, you in me, so that they may be brought to complete unity. So, kulang ang unity, partial ang unity, or there is no unity at all pag walang pag-ibig. Dati kaaway lang tayo ng Diyos. Object tayo ng kanyang banal na galit. Pero ngayon, object na ng pag-ibig niya. He gave His Son for us to show His love and mercy. The Son accomplished the substitutionary act on the cross. His death. Because He loves the church. Mahal niya ang iglesia. Na kahit may suffering siya, tempted siya, persecuted siya, He chose to do good. He chose to be sincere because He is love. Sino ba tayo para mahalin niya? Hirap na hirap tayong mahalin siya. Pero it is not, hindi nagmamatter kung gaano natin siya kamahal. Ang gusto niya sabihin, nagmamatter kung gaano niya tayo kamahal. Na hinawakan ka na niya kahit hindi mo pa siya kapit. Hindi lang siya namatay para maligtas tayo sa sumpa at kamatayan, pero para tayo ay maging kaisa ni Kristo. Imagine, we are redeemed para maging kaisa, maging isa tayo kay Kristo. Maging isa kay Kristo. At maging isa sa bawat isa. Dahil ang kamatayan ni Kristo ay makapangyarihan para baguhin tayo at baguhin tayo ang ating puso at pag-isahin ito. So ang punto, our harmonious unity in love flows from the death and resurrection of Christ. So meaning, apart from Christ, apart from the gospel, walang unity, walang pag-ibig.
So we must understand na before the creation of the world, God planned this unity in the church na dapat at kailangan nating lakaran. Nakita niyo po, ito na yung plano niya. Hindi natin to pwedeng baguhin. So, walking in love and in unity amidst adversity and afflictions is the road to glory. Hindi tayo pinaglalakad ng Diyos. Hindi tayo pinaglalakad ni Kristo sa masukal na daan ng paghihirap. Pero pinaglalakad niya tayo kasama ng mga kapatid, kasama ng mga sundalo ni Kristo hanggang makarating tayo sa dulo. So anong challenge? We are to imitate God's love in Christ. Sabi sa Ephesians 5:1-2, follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. This means when we love like how Christ loved the church, it is a fragrant aroma that pleases God. Hindi dahil sa pag-ibig natin per se, mga kapatid, dahil that is the aroma of Christ's finished work. Naaamoy ng Diyos, whenever we do things in Christ, siya ay napiplease. Then naaamoy niya ang sacrifice at righteous blood ni Kristo na nakakover sa atin. Naaamoy niya ang mainam na ginawa ni Kristo 2,000 years ago. Acceptable ang good works natin kasi this manifests the goodness and sincere work ni Christ on the cross. Ito yun. And when we worship God, right this very moment, ito, sa mga oras na ito, God is pleased that this is the result of Christ's atonement sacrifice sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito ay nagiging mabango sa Kanya. Hindi pa ulit-ulit na ginagawa ni Kristo, yung Kanyang kamatayan, pero ang Kanyang righteousness ay naaamoy sa ating mga good works. Again, hindi dahil sa sarili nating kakayahan, pero itong righteousness ni Christ ay nagtatransform sa ating mga patay na puso para mamunga ng good works para sa Diyos. Kaya we must love like Jesus Christ. We must live for others. We must give our life to one another. Again, we must build the church in the light of the Word. In the light of His Word. Hindi natin to ma-establish, mabibuild kung sarili-sarili lang nakakayahan. Pero dapat sa pag-ibig. Pinapakita dito yung tungkulin natin as believers sa isa't isa na i-encourage, i-provoke in love at good works. Unang ini-encourage na mag-umibig sa bawat isa, magkaroon ng pag-ibig sa bawat isa. Dahil anuman ang gagawin, ito yung anuman ang magiging resulta nun sa pagkakaroon ng pag-ibigan sa bawat isa, ito ay good works. Magre-resulta ito sa mabuting gawa at katanggap-tanggap sa Diyos. Nakita niyo po, pag may tunay na pag-ibig, kahit ano nang gawin mo, pleasing na yan sa Panginoon. Kasi hindi pwede, hindi tugma. May tunay kang pag-ibig, tas sinful ang thoughts. Kaya, cultivate natin, mga kapatid. Kaya praise God. Yung dating lustful love natin, distorted love natin, ngayong na kay Kristo na tayo, we love in the light of the truth. Hindi na yung pag-ibig na palso. Kaya wag tayo pa-deceive. Wag tayo pa-deceive sa pag-ibig, sa emosyon natin. Kailangan natin makita na ang pag-ibig ni Christ ay poured out sa atin ng Spirit at pinunla ng banal na Spirito sa atin. At yun dapat ang exercise natin. Hindi yung indwelling sinful love. Na meron tayo yung carnal love na nasa prinsipyo ng mundo. Kaya with this kind of love, we can now
love Christ sincerely. We can now abandon our foolish love dahil ito ay naibaon na sa kamatayan ni Kristo. So wala na siyang kakayahan na mag-take dominion sa ating mga isipan. Again, love of Christ will unite us. If ang three persons in the Godhead is inseparable to each other dahil sa pag-ibig, if they love each other, we have to love each other too. At kung nagmamahalan tayo, ang view dyan ay mapagmahal si Angge, ay mapagmahal si gantong kapatid. Hindi. Pag nagmamahalan, ang bawat isang miyembro, ang sasabihin, nagmamahalan ng church. Dahil pag nagmamahalan ng church, malalaman na we are in Christ. Hindi sinabi rito na kung marami tayong alam sa doctrine, we are in Christ. Na kung tayo ay maraming gifts, we are in Christ. Hindi. Sabi, love one another so that they will know that you are in me. So ang tanong, naipapamuhay ba natin ang bagong puso, bagong spirito? Umiibig ba tayo ng katulad kay Kristo? Yes, Christ invites us to Him, but the Word invites us to be distracted. Ang problema, if you say love, we always say na we love God, but we hate our brothers. Ito'y patunay na wala ang pag-ibig sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin na we love Christ, but we hate our visible brothers. Hypocrisy po yun. Genesis 4, sabi ni Cain, am I my brother's keeper? Hindi po dapat ganito ang attitude natin. Dapat baliktad. We must be our brother's keeper. So, as we are children of covenant keeping God, ganun din dapat ang intention natin. Covenant keeping din tayo sa relationship natin sa ating mga kapatid. So, sabi nga, ang ganda nung napanood ko kay Wody. Sabi ni Wody, na be careful what you say about the church. So, do we bash the church? Do we despise the church? Ay, ganyan naman yan eh. Yung church na yan. Kasi whatever we say about the church, we say it to Christ. Kung galit tayo sa church, galit tayo kay Christ. If we lie to the church, we lie to Christ. If we abandon the church, we abandon Jesus Christ. Kung tinatamad ka sa church, tinatamad ka kay Christ. When we persecute the church, we persecute Christ. Di ba pag may sinasabi ni Christ na ako ay pinainom mo nung ako ay nauuhaw. Ibig sabihin nun, nagme-minister ka sa iba at yun din ang ginagawa mo sa Kanya. Ano sabi ni Christ kay Paul? Bakit mo ako pine-persecute? So, when we persecute the church, we are directly persecuting Him. Dahil parang, di ba, sa asawa, bakit mo pine-persecute yung asawa ko? Ba't mo inaaway yung asawa ko? So, ganun siya, mag-protect ng church. Church champion is Christ. Apple of the eye ni Christ ang church. Dahil binigay niya ang kanyang buhay sa church. Pinagbayaran ng kanyang precious blood. But if we love and being generous sa church, we love and being generous kay Kristo. If we love the church, give ourselves to the church, ganon din kay Kristo. Christ sanctifies His church para maging holy and blameless. Kapatid, pagkatiwalaan niyo po ang pag-ibig
ng bawat isa sa inyo. Huwag niyo po bigyan ng malis yung pag-ibig ng kapatid mo sa iyo. Kasama sa pag-ibig natin kasi, yung pag-tame ng tongue. Ang kailangan, mag-admonish tayo at mag-encourage. Kasama sa pag-ibig na ito, ay pag-pluck ng mata. Mata na sumisilip ng fault. Pero ito yung mata na dapat gamitin na tumitingin sa compassion kung siya ay nanghihina. Kasama dito yung pag-ibig na, kasama dito yung kamay na hindi sumisira, pero umaakay sa kanya. Kasama dito yung muka na hindi tumatalikod kapag ikaw ay na-offend, pero ibinibigay mo pa yung kabilang pisngi para sa kanya. Our confidence is not the volume ng kagustuhan mo kay Kristo. Pero ang confidence natin ay makita na si Kristo ay minahal niya tayong mga kaaway niya at may express natin ito sa Panginoon. Pero wag po tayong mawalan ng pag-asa. Our works will not put in vain. Kasi ang ating good works, paghihirap mo, pagtsatsaga mo, pagtitiis mo, pag-forbear mo sa pag-ibig, ay preparation para sa future kay Kristo. Sabi sa Revelation 9:16, our good works, our love towards one another is the fine linen. Our fine linen. The fine linen is her right deeds of the church or of the saints. Ibig sabihin, itong mga ginagawa natin, itong kabutihan, na seemingly parang walang nangyayari, at sincere ka doon sa ginagawa mong yon, yan ay fine linen para sa church. Yan ay magiging puti na garment na ibibigay sa atin ng Diyos. Ginawa ba natin to out of sa ating mga puso? Hindi. Siya yung nagpe-prepare para sa atin. Siya rin yung magbibigay ng fine linen na ito. Kaya kung inaasam-asam natin yung fine linen, yung good works na ibibigay sa atin, decoration ng Panginoon sa atin, it is a mark na ina-anticipate mo talaga na itong paghihirap na to ay hindi lang para sa atin, pero ito ay para sa glory ni Kristo. This is why we love in light of the truth. So we must uphold what is good and holy because it is our fine linen produced by Christ. Fine linen po natin yon, mga kapatid. Yung pagtitiis natin, may ine-evangelize tayo, fine linen po natin yon. Pero ito ay hindi natin kayang pwersahin na magkaroon. Ito ay may di-display sa future. At kung ikaw ay kinokorek ng ating mga kapatid, fine linen din yan, na ikaw ay mag-submit, makinig, magpadisiplina. Dahil very hands-on ang Diyos. Hindi lang sa pakikinig ng kanyang salita, kahit kasama ang mga kapatid mo, ginagamit niya para tayo ay maalis sa pagkakawalay sa ating Panginoon. At kung wala ka pa kay Kristo, wala ka pa sa pag-ibig ni Kristo, I pray na ikaw ay magsisi at ikaw ay manampalataya dahil doon mo lang mararanasan ang pag-ibig niya. Doon mo lang ma-experience ang pag-ibig niya. Hindi ka maliligtas kung ikaw ay iibig sa Kanya. Ikaw ay maliligtas dahil ikaw ay iibigin niya. Ikaw ay inibig niya by faith. Kaya mga kapatid, kaibigan, kung naririnig mo ito, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Mahal ka ng Panginoon at ikaw ay sustained niya every Lord's Day na nandito ka at nakakarinig ng Ebanghelyo. At kung gayon man, ito ay privilege mo. Dahil ang daming wala at hindi nakakarinig ng katotohanan ito. Nawa ikaw ay
makasama namin sa iisang pananampalataya sa Ebanghelyo. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mensahe na ibigay niyo